inaanyayahan ko ang lahat para sa ating panalangin na mapigsi tayo at mangunahan ni Binibining Elizabeth Casinibio. Amen! Dahil nakikita ko sa inyong mga mata ay parang matamlay at wala kayong sapat na lakas para sa ating klase, may inanda kami na maikling ehersisyo. Alam niyo ba ang sayaw na igiling para matunaw ito ba? Hindi. Ganito lang yan. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ito ba? Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ito ba? Sabay-sabay natin sayawin. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ito ba? Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo para matunaw ito ba? Ayan, na-ehersisyo ba ang lahat? Magaling! Bago kayo umupo, pakiayos muna ang hanan ng inyong upuan at pakitulog na rin ng basura kung meron man. Maaari na kayo umupo. At ngayon, sino ang lumiban sa araw na ito? Binibining Bailoses, pakilista kung sino ang lumiban sa araw na ito at pagkatapos ipasa mo sa akin. Maraming salamat, Binibining Bailoses. At para naman sa ating klase na maganda at hindi magulo, meron po tayong mga alituntunin na dapat natin sundin sa ating silid-aralan. At pakibasa ng sabay-sabay ang ating mga alituntunin. Maraming salamat. Naiintindihan na po ba? Magaling! At sundin natin kung ano ang nakalagay sa ating mga silid-aralan para ang ating klase ay hindi magulo. Maraming salamat. Bago po makalimutan, meron ba ako ibinigay na pagkamalin? Maraming salamat. At pagpasa ng sabay-sabay dito sa harapan, bigyan ako ng 3, 1, 2, 3. Nandito na ba ang lahat ng papel sa harapan? Maraming salamat. At ngayon naman, sino makapagsabi sa akin kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Sige, Binibining Lesame. Magaling! Talagang napakatalas ang inyong memorya at hindi mo nakalimutan ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ayan, bago tayo dumako sa ating magiging talakayan ngayong araw, magiging paksa, ay mayroon kami inihanda isang gawain. Ang tawag sa gawain na ito ay hakbang tungo sa layunin. Ang gagawin niyo lamang ay hahakbang kayo ng isang hakbang kapag kayo ay sang-ayon sa aking ibibigay na katanungan. At kapag hindi naman kayo sang-ayon, ay manatili na kayo sa inyong mga pwesto. Nagkakaintindihan na tayo? Mabuti naman kung gano'n. Para sa unang katanungan. Pumupunta ako, pumapasok ako sa paaralan para sa aking kinabukasan. Uulitin ko, pumasok ako sa paaralan para sa aking kinabukasan. Pangalawang tanong, ang edukasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng bayan. Ang edukasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng bayan. Pangatlong tanong, ang mataas na grado ay kasing halaga ng mabuting asal. Ang mataas na grado ay kasing halaga ng mabuting asal. At panghuling katanungan, ang bikang pambansa ay ang layunin nito ay para sa lahat at hindi lamang para sa sanlit. Ayan, maaari na kayong umupo. Napagtanto niyo ba na sa bawat hakbang ay tungo ito sa isang layunin? At ganyan din ang nais iparating ng pambansang grupo ng edukasyon sa atin na sa bawat hakbang ay may isang layunin sa pag-aaral, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kapwa at para sa bayan. Ngayon, base sa ating ginawang gawain kanina lamang, mayroon pa kayong ideya kung ano ang magiging panibagong paksa o tatalakayin natin ngayong umaga? Binibining tayo, mayroon ka bang ideya kung ano ang magiging paksa o tatalakayin natin ngayong umaga? Magaling, Binibining tayo, tama ang iyong sagot. Ang tatalakayin natin at lalabayin natin ngayong umaga ay patungkol sa
Basahin na sabay-sabay. Mga layunin ayon sa pahayag ng ng pambansang edukasyon. Ngunit bago tayo dumako sa ating klase o sa ating diskusyon, ay bigyan ko muna ako ng ilang sandali upang ilahad sa inyo ang ating mga layunin na dapat natin makamtan sa umagang ito o sa pagtapos ng ating pag-aaral. Para sa ating unang layunin, basahin sabay-sabay, natutukoy ang mahalagang probisyon, batas at resolusyon na nakakaloob sa mga layunin ayon sa pambansang lupon ng edukasyon. Pangalawa, basahin sabay-sabay, na ipakikita ang kahalagahan ng bilang pambansa bilang bahagi ng edukasyon at pagkakaisa ng bansa sa pamamagitan ng isang maikiling drama o role-play. At ang huli naman natin layunin ay nakabubuo ng malinaw na paliwanag sa mga tanong hinggil sa kahalagahan ng bilang pambansa bilang bahagi ng pagkakaisa ng bansa. Naiintindihan na ba ang ating mga layunin? Mabuti naman kung ganun. Ngayon, lumaki na tayo sa ating tatalakayin o lalabayin natin ngayong umaga. Ito ay ang mga layunin ayon sa pahayag ng lupon ng pambansang edukasyon. Mahalaga ang pambansang lupon ng edukasyon sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba ang karapatan, kung ano ba ang mga batas na dapat natin malaman hindi lamang sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa at sa ating bansa. Ngayon, basahin sabay-sabay. Batas Commonwealth bilang 184 dito itinatag noong Nobyembre 13, dito na itatak ang SWP o ang Surian ng Wikang Pambansa. Dito ang Surian ng Wikang Pambansa, ito ay paghahanap o pag-aaral ng iba't ibang dialekto sa Pilipinas upang may mapili tayo ng mga o may mapili tayo kung ano ba ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. At sa Nobyembre 13, dito pinagsama-sama ni Jamie C. Rivera at kanyang mga kasapi dahil sila ay nag-aaral ng mga iba't ibang dialekto sa Pilipinas upang may maitatag o may mapili tayo batayan ng wikang pambansa dito sa ating bansa. Noong Disyembre 13, dito sinag-ayunan naman ng batas sa kautosang tagapaglagana bilang 134 na pagtibay ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Dito sa taon na ito ay ipinatatag o sinag-ayunan na ang ating magiging wikang pambansa ay ang Tagalog. Sunod naman, noong Disyembre 13, dito ipinili o pinili at prinoklama dahil noong Disyembre 13, sinang-ayunan lamang. Ngunit dito sa Disyembre 30, dito pinili at iprinoklama ng Pangulo Manuel M. Quezon na ang Tagalog ang magiging batayan ng ating wikang pambansa o bagong wikang pambansa noong kapanahunan pa lang nila. Dito, sinang-ayunan na ang Tagalog. Ang una natin, wikang pambansa ay ang Tagalog. Narito ang dalawang makahalagang tungkulin na isagawa ng Surian ng wikang pambansa. Kapag sinabi ulit natin na ang Surian ng wikang pambansa, ito ay pag-aaral ng iba't ibang dialekto o pag-aaral ng mga wika na dapat natin o makakatulong sa atin kung ano ba ang magiging batayan ng ating wikang pambansa. Narito ang dalawang mahalagang tungkulin na naisagawa ng SWP o Surian ng wikang pambansa. Una, basahin mo, binibili by losses. Pagbuo at pagpapalahala ng Tagalog o English vocabulary o vocabulary. Ang pagbuo ng at paglathala ng Tagalog o English na vocabulary ay mahalaga sapagkat dito natin malalaman kung ano ba
Ang Ingles na mesa, ito ay ang table. At dito natin malalaman kung ano ba ang katumbas ng isang salita na magbibigay sa atin ng impormasyon na ganito pala o ito pala ang katumbas na isang salita sa Tagalog at isang salita sa Ingles. Pangalawa, basahin mo ang Ginoong Palomar. Pagbuo ng palalala ng wika ang pambansa. Ito ay isang aklat kung saan makakakuha tayo ng mga kahulugan. Kung ano ba ang kahulugan ng mga salita at kung ano ba ang nais iparating ng isang salita sa atin. Halimbawa, ano ang kahulugan ng isang pangungusap, kagaya lamang ng ako, ikaw. Dito natin malalaman, kagaya lamang ng nang at nang, dito natin malalaman kung ano ba ang kaibahan, kung ano ba ang tamang kahulugan ng isang salita. Naiintindihan na ba? Wala bang katanungan tungkol sa dalawang makakalagang tungkulin ng SWP? Kung wala na ay magpatuloy tayo. Basahin mo, Binibining Bornea. Agosto 13, 19, 50. Dito, nagpalabas ang kautosan ng kalihim na tanggapan ng edukasyon na tawagin Pilipino ang wikang pambansa na pinasimulan ni Jose Romero. Dito, dahil sa pag-usbong ng ating bansa o ng ating kapanahunan, ang pagbabago ng ating panahon, dito, inuutos naman o tinatawag ng pinipili naman na tawagin Pilipino ang wikang pambansa. Dahil noong Disyembre, tinawag lamang ang ating wikang pambansa na Tagalog at ngayon naman pinalitan ito na Pilipino. Ngunit dito sa taon na ito, ipinalabas pa lamang na Pilipino ang nagiging bagong batayan ng ating wikang pambansa. Basahin sa sabay-sabay. Sa Ligang Batas, 1173. Dito, formal na itinakda na ang wikang pambansa ay ang Filipino. Dahil binago naman ng ating batas sa Ligang Batas, noong Agosto ay Pilipino. Ngayon, itinakda naman ng ating sa Ligang Batas na ang magiging bagong batayan ng ating wikang pambansa ay Filipino. At ito naman ay sinang-ayunan ng isang konstitusyon na nagsasaad na ang bansa ay, ang ating pambansang wika ay Filipino. Ito ay dahil sa pag-usbong ng ating bansa o pagbabago ng ating panahon. Taong nabing siya, ako po ipinag-utos ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Dito, dahil sinang-ayunan at nasa batas na ang wikang Filipino ang magiging batayan ng ating wikang pambansa, ay pinag-utos naman ito na ituro ang wikang Filipino sa pampubliko at pribadong paaralan sa public o sa private na mga paaralan. Sapagkat nais natin pausbungin ang ating wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa mga mag-aaral o sa mga bata upang matuto silang magbigkas o matuto sila sa ating wikang pambansa na ang Pilipino. Executive Order number 263, dito nag-aatas na paggamit at pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan simula Hunyo 11, 4. Dito sa Hunyo 11, 4, dito ipinag-atas na pasimulan na ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo sa mga paaralan. Dito malalaman natin, di ba? Makikita natin na ang wikang Filipino ay tinuturo o ginagamit na sa ating paaralan. Hindi lamang ang wikang Ingles, kundi meron na tayong asignaturang Filipino o mga ginagamit na salita na gumagamit ng ating wikang pambansa, ang Filipino. Sunod naman, solusyon bilang
formal na itinuturo na ang wikang pambansa sa paaralan simula sa elementarya. Artikulo 14, seksyon 3, 73, dito nilikha ang pambansang grupo ng konstitusyon. Ang resolusyon nagsasaad na gamitin medium na pagtuturo mula sa antas ng elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralan ng publiko o pribado. Dito, makikita natin na ang wikang Pilipino ay tinuturo na, ginagamit na simula sa elementarya hanggang sa tersyarya o sa mga college. Dito ginagamit ang wikang Pilipino bilang medium sa pag-aaral sa paaralan ng publiko at pribado sapagkat nais ng ating Pangulo o nais ng mga salidong batas na matuto ang mga mag-aaral o matuto ang mga kapwa natin Pilipino o mga tao sa salita o maintindihan ang ating wikang pambansa, ang Pilipino. Artikulo 15, section 7 ng 1987 konstitusyon, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino hanggat walang itinitadhana ang batas Ingles. Dito, ang ating wikang pambansa ay ang Pilipino o ating wikang opisyal na ating ginagamit hanggang ngayon ay ang Filipino hanggang walang ilabas ang ating batas Ingles. Sapagkat ang Pilipino ginagamit pa rin natin sa pakikipagkomunikasyon, lalo-lalo na sa mga paaralan, ginagamit pa rin itong isang medium sa pagtuturo sapagkat dito tayo makakasa o matututo kung paano bigkasin ang salita sa pamamagitan ng paggamit ng ating wikang pambansa, ang wikang Filipino. Para sa susunod na tatalakayin natin ay ibibigay ko ang panahon ni Ginoong Campo. Ayan. Ngayon, dumako na tayo sa ating susunod na talakayan. Ang kasunod nating talakayan ay tungkol sa mga layunin ng edukasyon ayon sa saligang batas. Sa bawat sa ating mga Pilipino, ikaw, ako, tayo, mayroon tayong mga layunin sa ating buhay. Layunin na makapagtapos ng pag-aaral, layunin na makahanap ng magandang trabaho, at layunin na makahanap ng makabuo ng isang pamilya. Dahil ngayon ang ating katalakayan ay tungkol sa mga hindi layunin sa ating buhay, kundi layunin sa ating komunidad o sa ating mga layunin ng edukasyon o sa ating pagbansang Pilipinas. So, lumako tayo sa ating mga layunin. Pag sinabi natin layunin, ito ay isang target ng mga sa atin na dapat makamit ang isang kumpletong pag-aaral, kumpletong sapat na makapag-aral ang isang tao dito sa atin o isang mamamayan Pilipino. Kaya sinabi niya na yun ito sinabi sa Artikulo 14 na edukasyon or siyensya at teknolohiya, mga sining, kultura at expert. Sinabi ko kanina na ang kumpletong sapat ng edukasyon sa ating bansa ay isinasaad sa Artikulo 14. Pag sinabi natin na kasama na dito ang pag-aaral, ang siyensya o ang teknolohiya sa paggamit ng proseso sa pagbuo ng isang grupo na lahat na makapag-aaral, lahat na makapagtapos sa atin. So, tinatawag natin teknolohiya, siyensya, teknolohiya, mga sining, kultura at expert. Pag sinabi natin sining, isang art or skills ng isang tao. Pag sinabi natin kultura, ay mga kultura ng mga Pilipino. At pag sinabi natin mga expert, mga pang-gobernong pamaraan na isinasaad din dito sa ating pag-aaral o sa isang kolehiyo. At dito naman sa Section 1 ng edukasyon, dapat pangalagaan at itaguhin ng Estado ang karapatan
isang tulay sa tagumpay. Kaya dapat natin na dapat na pangalagaan at itaguyod sa estado ang karapatan ng lahat ng bayan na makapag-aral, kahit makapag-aral na mahusay ng mga edukasyon. Kaya isang taong may sariling kaalaman or may kaalaman tungkol sa ating pamumuhay ay may sapat na pag-unawa ng lahat ng bagay. Sa section 2 naman, ang estado ay dapat. Pag sinabi natin na ang estado ay dapat, na ay magtatag, una, magpanatili at magtustos ng kumpleto or sapat na pinag-isang sistema ng edukasyon. Sinabi ko kanina na ang sapat or sistema ng dito nakasaad sa section 2, ang isang estado or isang grupo ng pag-aaral na dapat kumpletuhin ang isang pamaraan para ang isang komunidad or isang grupo ng mamayang Pilipino ay makapag-aral or sapat na mga materials sa paggamit ng pag-aaral. Kaya kasama ang estado ng kumpleto or nandito na lahat nandito lang sa isang box or kahon na lahat ay ang mga kagamitan ay nakasaad na sa isang kahon na para magamit sa isang estado na ang lahat ng bayan ay makapag-aral sa mahusay na mga sa edukasyon. Naintindihan na po ba? Oh, sige, lumako naman tayo sa ating susunod na magtatawag ang pumatil ng isang sistemang libre. So, dito natin makikita na ang kumplito. Sinabi ko na kumplito. So, kasama na dito ang libreng pangbayang edukasyon. Para sa ikatlo naman, or scholarship. So, makikita natin dito na ang isang estado ay naglaan talaga sila ng isang napakahusay ng mga proseso para lahat tayo ay makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at lalo-lalo na makapagtapos tayo sa pag-aaral. Dahil lahat naman tayo ay gusto mag-aaral sa bawat isa sa atin. Sinabi natin dito na para lahat ng makapag-aaral ay nagbigay ng libreng sapat na edukasyon ng ating bansa. Kaya napakaganda ang ating bansa na wala tayong rason na hindi makapag-aral, kundi ito ay tinatawag na pautang sa mga estudyante na lahat makapag-aral o lahat na makapaghanap ng magandang trabaho. Ang kasunod naman ay pasiglahin ang di-formal. Pag sinabi natin formal at di-formal, ano nga ba sa ating pumapasok sa ating isipan? Pahalimbawa naman ito. Ito ba sa kolehiyo ay formal o di-formal? Binibining direct, magaling, ito ay formal. Bakit nga ba natawag natin formal? Dahil ito ay lisensyado ang mga guro at nakasaad dito ang mga oras na dapat nating pasukin sa ating pag-aaral. Kaya ang sinabi naman dito ang sa kolehiyo ay ang formal or sa elementarya at high school kolehiyo. Pag sinabi naman natin na di formal, ito ay nasa mga outside ng mga pag-aaral tulad ng PISDA or ALS. Ang ating bansa ay sinasabi na dapat pasiglahin or pasiglahin ang informal at natutupong sistema sa pagkatuto at din ang programang pagkatuto sa sarili. Sa ikalima naman, nagpupul sa mga mamayan ay sapat na magulang, may kapansanan at kabataan na sa labas para sanay sa sibika at vocational. So ang PISDA ay tinatawag na vocational dahil makapag-aral din sila kapag hindi ang isang tao, kapag hindi niya gusto makapag-aral ng kolehiyo, mapasok ng kolehiyo, hindi pa rin sila mawala ng bakas dahil may sapat at kumplitong sistema ang ating bansa na makapag-aral lahat. Tulad ng PISDA ay kinuha ng mga skills, makapagbigay din sa atin ng magandang trabaho. At sa mga ALS,
So, ganun din ang ating estado na nakapagbuo ng isang masistimang paraan para malahat ay mabigyan ng edukasyon o mabigyan ng kaalaman sa atin. Wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na kayong mga katanungan, ibibigay ko na kay ang panahon ay binibini Generous ko inyo. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Gising ko ba ang lahat? Ayan, gising pa. Ngayon, may mga katanungan ba kayo base sa tinalakay namin kanina lamang? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng isang gawain, isang pangkatang gawain. Para sa inyong gabay, narito ang ating panuto. Basahin na sabay-sabay. Ang bawat pangkat ay gagawa ng maikling drama o pagsasalita at ipapakita sa harap ng klase. Ipakita ang emosyon at kilos na angkop sa bawat eksena. Siguraduhin may solusyon o kasunduan sa dulo tungkol sa paggamit at pagpapahalaga ng wikang pambansa at dapat malinaw na maipakita ang kahalagahan ng wikang pambansa sa edukasyon at pagkakaisa ng bansa. Hahatiin ko lamang kayo sa dalawang grupo. Dito sa kanan, ito ay ang unang grupo. Dito naman sa kaliwa ay ang ating pangalawang grupo. Handa na ba ang lahat? Naiintindihan na ba ang ating gagawin, ang ating mga panuto sa ating gagawin ngayong umaga? Wala na bang mga katanungan? Kung wala na, ibibigyan ko lamang kayo na 3 minuto upang paghandaan at 5 minuto para sa inyong pagpresenta dito sa harap. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula. Ayan, ang inyong 5 minuto ay tapos na. Handa na ba ang lahat? Handa na? Una natin tunghayan ang ating unang pangkat. Maraming salamat. Napakagaling ang unang pangkat. Talagang naipresenta ninyo ng maayos at mayroong emosyon ang inyong pagsasalita dito sa harapan. Bigyan natin ng isang masigado at magaling na palakpak ang ating unang pangkat. Magaling. Ngayon, kung kaya naman natin ang ating pangalawang pangkat. Ayan, magaling, napakahusay at hindi nagpapahuli ang ating pangalawang pangkat. Talagang nabigay nila ang kilos at emosyon sa kanilang pagsasadula at naipakita nila ang kahalagahan ng wikang pambansa sa ating edukasyon. At dahil dyan, bigyan natin ng power class at pangalawang pangkat. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, magaling. Napakagaling na bawat grupo. Talagang pinakita ninyo kung ano ba ang kahalagahan ng wikang pambansa sa edukasyon. Hindi lang sa edukasyon, kundi sa ating, sa sarili, sa kapwa at sa ating bansa. At dahil dyan, dahil na-ipresenta ninyo ng mabuti ang inyong pagsasalita, ay bigyan natin ng masaganang palakpakan ng inyong mga sarili. Wala na bang katanungan patungkol sa diskusyon o tinalakay natin kanina? Wala na. Kung wala na, ay ako ay magtatanong sa inyo. Handa na ba kayo para sa ating mga katanungan? Handa na. Binibini, di ba? Maaari ka bang tumayo at magbigay ng isang letra? Letra O. Binibining oray dahil ikaw ang letra O. Maaari ka bang tumayo at sagutan ang ating unang katanungan? Para sa ating unang katanungan, basahin mo at pakisagutan. Magaling na katumpak ng inyong sagot, binibining oray. Bigyan natin ng masiganang palakpakan sa binibining oray. Binibining oray, maaari ka bang magbigay ng isang letra?
Letra A. Binibining Amada, bakit ito ba tumayo? Dahil ito ang ating letra A, narito ang iyong katanungan at sagutan. Magaling, tunay na mahalaga ang wikang pambansa sa pagkikipagkomunikasyon at sa pagkakaisa ng ating bayan. Mahusay, bigyan natin ng isang magaling na palakpak si Binibining Amada. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. At Binibining Amada, maaari ka bang magbigay ng isang letra? Letra B. Ginoong baby boy, maaari ka bang tumayo at narito ang iyong katanungan. Sagutan ito. Magaling. Napakagaling ng iyong sagot, Ginoong baby boy. Talagang sa pamamagitan ng ating dito muna sa dito tayo, mayroong pagkakaisa. Magaling. Bigyan natin na isang power clap si Ginoong Bangkaya. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, talagang napatunayan ninyo na kinig at may natutunan kayo sa ating tinalakay kanina. Ngayon, para masukat kung kayo ba ay natuto at kung kayo ba ay nakinig sa ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng mailing pasulit. Handa na ba ang lahat? Handa na. Para sa ating gabay, narito ang ating mga panuto. Basahin ang ating mga panuto at bibigay lamang ako ng mga papel o sasagutan ninyo kung saan nandyan na ang mga katanungan. Naiintindihan na ba ang ating panuto? Naiintindihan na. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan. At pagkatapos ng 5 minuto, binibiling Abhishek, maaari ka ba tumayo mamaya at kolektahin mo ang inyong mga papel at ibigay ito sa akin sa harapan. Para sa inyong mga katanungan na ito lang, ipasa. Ang inyong 5 minuto ay sisimulan. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. Binibining Amada, maaari ka bang tumayo at ibigay sa akin ang inyong mga papel. Maraming salamat. Ngayon, bago tayo magtapos ay magbibigay ako ng takdang alin para sa inyong gabay. Narito ang inyong mga panuto, pakibasa ng sabay-sabay. Magsaliksik ng kahit 3 mahahalagang batas, kautusan o resolusyon na may kaugnayan sa pagpapatibay ng wikang pambansa. Isulat sa inyong kwaderno at ipaliwanag kung paano ito nakakatulong sa pagpapaunlad ng ating wika at pagkakaisa bilang isang bansa. Isulat lamang ito sa 1.5 papel at ipasa ninyo ito sa susunod natin na pagkikita. May mga katanungan pa ba para sa ating takdang alin?